reviving the churches there na iba-ibang church pero pinagkaisa ng Panginoon. Tapos may mga nagtetestify na sila po ay pinalaya ng Panginoon. Last week naman po, sino po ang nakasama sa conference sa Manila? Yay! Na-bless po ba sa lahat po ng mga nakasama? Amen. So mabuti po si Lord. Ang dami pong karanasan sa nagdaang conference po na yon. So sa mga susunod po na event na pupuntahan po natin, ay kasama ka na. So sa kanila, kasama ka na. Ayan, para hindi po tayo nahuhuli sa balita. Yan. Pero meron naman pong live yun online. So si Pastor Vlad po, sa mga hindi nakakaalam, ay pumunta po dito sa Philippines last week at siya po yung nag-minister sa Manila. No, so si Pastor Vlad po ang nag-act po na mentor po natin dito po sa church. Bagaman tayo po ay hindi same ng pangalan, Hungry Gen po yung sa kanila. Sa atin, yung mga tao lang po yung gutom. Pero yung church po natin, Revival Hub po yung pangalan. And so, he is acting as our mentor sa atin pong faith. No? So last week po, we have this privilege sa mga nakapag-serve din po sa books. Palakpakan po natin yung mga nag-serve po sa books. Yan, na wholeheartedly po nilang ginawa. So, ang sabi ko po kay Pastor Vlad, bago siya pumunta, we are willing to serve whatever capacity na aming ipagsaserve. So, gets na po yun. Part po yung pagbebenta ng books. And then, habang siya po ay papunta, sabi niya, meron bang pwedeng mag-story dyan sa inyo? Ganyan, magsa-story sa aking IG. So, sabi ko, ako na lang po, ganyan. Tagahalog pala. So, taga-English po yung usapan namin, of course. Ayoko na lang ulitin kasi baka maubusan po ako ng baon. Ang nangyari, sabi niya, perfect, ganyan. So, ang usapan po namin, sasalubungin namin siya sa airport para, and sabi niya, pwede siyang makuhanan na lumalabas ng airport. So pagdating niya po doon, nagulat po kami kasi for some reason, yung sundo niya po ay wala doon sa airport. So buti na lang andoon po kami mag-asawa. And then, tinatry niya pong kontakin, yung susundo po sa kanya, hindi makontak. So sabi niya sa amin, do you have a car? Yan. So, kapado na po kami. Sabi ko, yes. So, sabi niya, let's go. So, lalakad na kami sana. And then sabi, I'll just pick you up here. So, stay here kasi malayo yung parking. Buti na lang po, bago po kami umalis ng araw na yon dito po sa Lipa, papuntang airport, may conviction na sa akin na parang feeling ko sasakay si Pastor Vlad. So, naglinis na po ako agad ng likod. Nagdala pa ako ng pang-spray. Hindi ko alam kung bakit, pero alam ko lang something within me. Pero alam ko din na meron naman siyang sundo. So, just to be sure, sige, sundin ko itong nararamdaman ko na to. Dala ko yung pang-spray para mawala yung amoy Mindoro doon kasi kakagaling lang po namin Mindoro. Yan. So, sariwa pa po yun, galing Mindoro yung kotse. So, punta po kami ng airport. Habang kami nasa airport, sabi po ng aking asawa, love, lagay mo kaya yung mga gamit sa ano. Sabi ko, ay oo, prepared yan. Kasi may conviction na saan, may dala pa nga akong pang-spray. So habang nagwe-wait kami sa airport, may ganun din siyang nafe-feel. So pagdating nga namin, ayun na nga, kaya pala, buti na lang kasi si Lord po ay hindi kanya gugulatin kasi ihahanda ka na niya agad. So pagdating namin, pagdating ng kotse, ang problema, nalinis po namin yung likuran, pero yung trunk hindi po namin nalinis. So pagbukas ng trunk, nilalagay yung gamit niya. Medyo napatingin po siya ng mga 1 segundo hanggang 2 segundo. And then, nilagay na yung gamit niya. And then, the following day, nung kami magkakasama, sabi ni Madge, I'm sorry for the mess in our car. Sabi niya, it's pretty clean. Sabi niya, just don't look at the trunk, sabi ni Madge. Sabi niya, I already did yesterday. So, siguro naman gets na niya na buhay mission, kaya kagulo yung likod. So, we have this opportunity and privilege na mag-serve. Personally, I love to serve God's people dito po sa church, by the word of God, prayer. Pero every time He comes here, I just have that heart na i-take yung opportunity na makapaglingkod sa iyong pastor. No? So, ako po naniniwala that is a privilege na ibinigay ni Lord. Kahit kami po parang anino doon na bumubundot kay Pastor Vlad kung nasaan man siya kasi kailangan niya ng story. The Lord has graced us na siya po yung makakwentuhan. So, kahit po sa kotse, sa on the way po na pupuntahan namin. So, Monday po siya dumating, Tuesday, sabi niya magre-rest lang siya nun.
And then sabi ko sa kanya, if you have time, maybe we can meet somewhere para mag-usap lang, gusto namin makipagkwentuhan. Sabi niya, maybe on Saturday kasi magre-rest ako bukas. Alam niyo po yung nangyari, pagpatak ng Tuesday, yung laptop niya ay nagkaroon po ng problema. So, buong umaga, inaayos yung laptop niya, hindi maayos. So, mga bandang 2:00, naka-receive ako ng message, AJ, can you take me to the mall? May laptop just died. So, punta kami sa kanya and then punta kami ng MOA. So, anong nangyari? Pagdating po ng MOA, ay yung laptop, pinapakita niya dun sa agent na aayos ng kanyang laptop. Wala na, umokay na yung laptop. So, diniagnose po yung laptop, walang nakitang sira na kahit ano man. Sabi niya, parang feeling ko, naalala niya daw nung bata siya na tuwing may sirang appliances sa bahay nila, sinasabi niya sa tatay niya, sira to, ilang weeks na tong sira. Pagdating ng tatay niya, biglang gumagana yung appliances. Parang sabi niya, pinapahiya ko ng mga appliances ko sa bahay. Sabi niya, ganoon na naman naramdaman ko ngayon. And then sa isip-isip ko, ay, inalaw yan ni Lord para makapagkwentuhan tayo. Kasi habang kami po'y on the way, habang naglalakad, layo po ng mga nilakad namin. Ang dami po talaga namin na pagkwentuhan, something na ma-share, na something that we need ng mga advices sa ministry, sa relationship po namin, sa lahat ng bagay kasama po yung personal. So, personally, we are blessed bukod pa po yung mga mensahe na na-receive doon sa conference. We just thank the Lord kasi God is good. Amen. God is good? All the time? Amen. So, part po yan ng goodness sa atin ni Lord kasi even we didn't ask Him to, ay si Lord po yung nagbigay sa atin ng cover through His life. No? So, I thank the Lord for that. And nung nakaraan naman pong week, 2 weeks ago, kami po ay nasa Mindoro and the Lord did great things din po doon. So, iba't ibang mga churches din po yun sa Kalapan. Nag-gather po sila to desire for revival. And kumilos nga po si Lord doon. So people getting filled with the Holy Spirit for the first time. May mga tao din pong pinalaya ang Panginoon. They are testifying. So kasama po namin last week si Pastor Alvin. Bagaman natapos po yun ng Saturday night, we opted na magstay na sa Mindoro kasi naranasan ko po nung isang beses na kami po ay nag-ministry ng Saturday night. Tapos tinaray po namin umuwi. Hindi ko din kinaya. Natulog po kami somewhere sa expressway na gasolinahan. Kasi ako po'y antok na antok. Nawapaganon na ako. So, gumising po kami ng madaling araw para makauwi ng Sunday. And habang kami nagtatangs on the way, kasi 5 a.m. yon, so nagtatangs kami on the way. Yun na naman, nakatulog na naman ako, napaganyan ako. Tapos sumigaw lang si Madge. Medyo napasway na kami sa off-road na po talaga. Buti na lang, walang gutter. Buti na lang, wala kaming mga kasunod, malalayo. Pero gumano na po talaga kami. And then sabi ko po noon, mula noon, I swear, hindi ko na gagawin ulit yon, nababiyahe kami ng ganon. So doon ko din po natutunan na effective pala yung kape kapag inaantok na ako. Kasi hindi ko siya, kumbaga yung kape, kung kailan ko lang trip, pero hindi ko siya ginagamit talaga pampagising. Doon ko na-realize, effective pala siya. Kasi kahit noon, naghilamos na ako, still inantok pa din ako. So, delikado po kapag tayo po ay nakakatulog. Naniniwala po ba kayo doon? Tingnan mo nga yung katabi mo kung delikado na yan. Of course hindi, kasi gising na gising yan. Amen. Alam niyo po, tayong lahat na nasa Revival Hub, we are desiring na tayo po sa church po na ito ay mananatiling gising. Amen. Hindi po physically lang, kung puyat ka kagabi, yan ang dahilan bakit ka inaantok ngayon. Pero hindi lang po ito usapang physical, kundi usapang spiritual. Na ang lahat ng ginising ng Panginoon, hindi niya kalooban na tayo po ay manatili sa ating pagkakatulog. Or, ginising ka ni Lord, tapos babalik ka sa muling pagkakatulog. Ayaw po iyon ng Panginoon. Kasi alam niyo po ang problema sa mga taong tulog, sila po ay malapit sa kamatayan. Alam niyo po ba, na meron sa Bible na nakatulog habang nagpipreach si Apostol Pablo. Ano po nangyari? Nahulog sa bintana, 3rd floor po yun, buti na lang 2nd floor lang to. At buti na lang wala tayong bintana, pinagtatakpan natin. Kasi safe, kasi yung sa kanila, safe ka dito. Yan. So, nakatulog siya, nalaglag siya from 3rd floor, and then, ang sabi dun sa verses na yon, siya po ay namatay dahil sa pagkakapatak niya mula sa 3rd floor.
Buti na lang ang power ni Lord ay nandun sa kanila kasi pinag-pray nilang lahat, pinag-pray ni Apostle Paul and na-resurrect si Eutico. Eutico po yung pangalan niya. And nabuhay siya instantly during that time. Sabi niyo sa kanila, mabuti na lang. So, anong nangyayari po, meron pong, hindi ko po alam kung kilala niyo si AJ Perez, isa po siyang artista na matay siya maybe 10 years ago or mahigit 10 years na. Na siya po'y batang artista, papunta ng Baguio, I think, na-aksidente yung van, instantly siya po'y namatay. May ilan po na nabuhay kung di ako nagkakamali. Ang dahilan po, sabi ng mga doktor, kung bakit siya instantly namatay, ay dahil tulog siya nang nangyari yung aksidente. Sabi mo sa kanila mo, ingat-ingat. Tulog po siya. So, delikado pag ikaw ay tulog. Alam niyo po, ang sabi po ng mga scientist, every time daw po na tayo natutulog at gumigising, himala daw po iyon. Alam niyo po kung bakit himala ang tawag nila? Kasi every time daw na tayo natutulog, para ka talagang nagiging patay. At yung nagising ka pa ngayong umaga, isang himala iyan kasi hindi ikaw yung nagdesisyon na mangyari yan. Sabihin mo sa kanila mo, isa kang himala. So, sino po dito alam mo, pinagpala ka ng himala ng Diyos ngayong araw? Amen. So, hindi po kalooban ni Lord na tayo po ay manatili sa ating pagkakatulog or ginising ka ni Lord tapos bumalik ka sa pagkakatulog. Kasi ang kalooban niya, manatili kang gising. So, pag-usapan po natin ngayong araw na ito, stay awake in faith. Pwede po bang ulitin natin? Stay awake in faith. Open your Bible sa Revelation 3, verse 2 to 6. If you have your Bible with you, makibukas po kayo sa akin. Pahayag. So, kung di nyo po alam kung nasa ng Revelation, nasa dulo po. Revelation 3, verse 2 to 6. Sabi po dito ni Lord, gumising ka. Sabi mo sa kanila mo, gumising ka. Masyado pang maaga. Ayan. Gumising ka. Sabi po dito, at palakasin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay. Sapagkat hindi ko natagpo ang ganap ang iyong mga gawa sa harapan ng aking Diyos. Ano po pakaramdam mo kung ikaw yung kinakausap ni Lord ngayong oras na ito? Hamit ang verse na yan. Aray ko daw. Sabi po sa verse 3, kaya't alalahanin mo kung paano mo ito tinanggap at narinig. Ang ganda po ng tinuturo ng verse na ito. Kung ikaw, nandun ka sa sitwasyon, naramdam mo, parang buhay pa naman pero papatay na ang iyong pananampalataya. Sabi dito, balikan mo daw, alalahanin mo yung unang beses na tinanggap mo ito at narinig. Kasi baka ma-ignite ka ulit. Tingnan niyo po, sabi dito, kaya't kung hindi ka gigising at hindi mo malalaman, hindi ka gigising, darating akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong oras ako darating sa iyo. Verse 4, ngunit kung mayroon ka pang ilan sa Sardis na hindi dinungisan ang kanilang mga damit, sila'y kasama kong lalakad na nakaputi. Magsabi ng amen ang gustong lumakad kasama si Lord na nakaputi. Amen. Sapagkat sila'y karapat-dapat. Verse 5, ang magtatagumpay ay bibihisang gayon ng mapuputing damit at hindi ko kailanman papawiin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama. Ano pong pakiramdam mo kung halimbawa sa mayor, may nagsama sa iyo at ipinakilala ka sa harap ng mayor na ay, ari ang aking kaibigan, si Nancy. Ari ang aking kaibigan, si J. Mart. Ang sarap po sa pakiramdam na may pakilala ka sa harapan ng isang kilalang tao. Sabi dito ni Jesus, kung magtatagumpay ka, ibig sabihin mananatili kang gising. Hindi ka papayag na makatulog ka sa iyong pananampalataya. Sabi dito, si Jesus mismo ang magpapakilala sa iyo sa harapan ng kanyang Diyos Ama. And sabi po dito, at ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Alam niyo po, balikan natin yung verse 1. I-fast forward lang natin sa kalagitnaan ng verse 1. Sabi dito, alam ko ang iyong mga gawa sa pangalan. Sabihin mo nga pangalan. Sa pangalan, ikaw ay nabubuhay. Ngunit ikaw ay, ano sabi dito ni Lord? Patay. Masakit po ba? Masakit. Nasabi ni Lord, ikaw ang tawag mo sa sarili mo, revivalist. Nasaan ang revival sa loob mo?
Tinatawag mo yung sarili mo isang maapoy na lingkod ng Diyos, pero wala na yung apoy. Alam niyo po, personally, I am praying for our church na masyadong matapang yung pangalan. Ano po pangalan ng ating church? Revival Hub. I'm thinking, Lord, masyadong matapang yung pangalan namin that we really need to walk in revival by claiming this name. Alam niyo po, masakit masabihan ni Lord na sa pangalan, ikaw ay may revival, pero sa loob, ikaw ay patay. And as I was reading this verse, Lord, ayokong ever maging katulad ng church sa Sardis, ang Revival Hub. That we have this reputation sa pangalan natin, pero sa loob tayo ay patay. Na tinatawag mo ang sarili mo na ikaw ay worshiper, pero sa buhay mo, wala nang worship na nangyayari. You are calling yourself a prayer warrior, an intercessor, pero wala nang prayer. Warrior na lang yung natira. Masakit po yun na sabihin sa iyo ni Lord, anak, ikaw ay may reputasyong ganito, pero sa loob, ikaw ay patay. Reputasyon mo buhay, pero ikaw sa loob mo, ikaw ay patay. Alam niyo po, hindi kalooban ni Lord na manatili ka sa pagkakatulog. Sabi mo sa akin mo, gising. Ang problema pa po sa mga taong tulog, hindi po sila makakagawa. Nakaranas na po ba kayong mag-abot ng daspan at walis sa taong tulog? At utusan, magwalis ka habang ikaw ay tulog, tatamad-tamad ka diyan. O abutan mo ng sponge at ng sabon, magugas ka ng plato habang tulog. Kaya po ba yun o hindi? Hindi. Bakit? Kasi ang isa pong taong tulog ay hindi makagagawa. Alam niyo po ang dahilan kung bakit nahihirapan tayong gumawa sa ministry? Tulog. Tama po yun. Isa sa main reason kung bakit hirap na hirap ka, bakit pag mag-evangelize, pag magpipreach, pag maglilingkod sa Panginoon, magpapagamit sa church, hirap na hirap ako. Alam niyo po ang dahilan? Tulog. And kung ikaw yung lingkod ng Diyos, ikaw yung Kristiyano na dumating ka naman sa point na yon, ang sipag-sipag mo. Lahat gusto mong ipag-pray kahit pusang may sakit, aso na may parbo, gusto mong i-command yung spirit of parbo na lumabas para gumaling. Lahat gusto mong bahaginan ng Word of God kahit halaman, ikaw ba'y ligtas na? Bakit? Kasi sobrang apoy mo. Naalala ko po noon, meron po kaming ganyang kasama na pagdaan namin sa field, nag-megaphone. Magsisina kayo sa inyong mga kasalanan. Kahit walang tao dun sa field. Mga palay ang naroroon. Gusto din maligtas pati palay. Naapoy. Pero alam niyo po, anong nangyari, kung ikaw nasa sitwasyon na yon, na nawawalan ka na ng ganang magpagamit sa Panginoon, baka dahil ikaw ay unti-unti ng patulog. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ano po? Okay pa. Amen. Ang problema pa po sa isang taong tulog, hindi mo makausap. Meron po ba, nakasubukan nyo na po bang makipag-usap sa taong tulog? Pero na-try nyo na po makipag-usap, sakala mo gising, tapos tulog na pala. Yan. Sa mga asawang babae, asawang lalaki, madalas tinutulogan ng lalaki. So, ang point po, mahirap makausap ang taong tulog. Meron po dito nagsasalita habang tulog. Sino po yun? Guilty po ako dyan, guilty. Pero hindi na po masyado ngayon. Ewan ko, hindi naman nagigising yung asawa ko, hindi naman siya nagre-reklamo na nagkasalita ka kagabi. Yan. Ako po yung may time nagising, siya yung nananaginip. So, ano na siya, parang nakabawi na ako sa lahat ng panahon na ako ay nagsasalita ng tulog. Hindi na ako masyadong ganun ngayon. Pero, naalala ko nun, unbeliever pa po ang mga papa. Galing po akong church at nag-MC ako, pagod ako maghapon. Nagsasalita daw ako ng gabi. Sabi ko sa papa, anong sinasabi ko? Sabi niya, ewan, tungkol sa Diyos eh. Yan. So, kasi siguro sa sobrang pagod, sinasabi ko yung mga sinasabi ko habang nag-MC. Sabi niya, sumisigaw daw talaga ako na parang actual na ako yung nag-MC, ganyan. So, ang point, ang isang tulog, pwede po siyang magsalita, pero hindi mo siya pwedeng makausap. Alam niyo po, isa sa senyales na ikaw ay natutulog na sa iyong pananampalataya, hirap na hirap kang makipag-usap sa Diyos. Hirap na hirap kang makatanggap ng pangungusap mula sa Diyos. Kasi tulog ka, ikaw lang yung nagsasalita, pero hindi ka na nakakarinig. Or pwedeng ikaw nakakarinig, pero hindi ka na makahimig kasi tulog ka na nga. Ang point po, mahirap po makausap ang taong tulog. Hindi siya makagawa, hindi siya makaunawa. Kaya isa din po sa senyales ng pagkakatulog ay prayerlessness. Isa po sa signs na ikaw ay spiritually asleep or malapit ka na makatulog, nagiging prayerless ka na.
Lack of the word. Wala ka ng oras sa salita ng Diyos kasi nga po, hindi ka na nakakarinig. Kumbaga, ayaw mo na. Pagdating sa Word of God, tinutulugan mo na talaga siya physically kasi spiritually, ikaw ay tulog na. Alam niyo po ba na ang dahilan kung bakit natin tinutulugan physically ang Bible ay dahil possible tulog din po tayo spiritually. Ang taong gising spiritually, hindi po tutulugan ang Bible physically. Bakit? Kasi para sa kanya, pagkain at boses po iyon ng Diyos. So, sign po ng spiritual sleepiness ay laziness in ministry. Dahil nga po inaantok, ano pong nararamdaman mo? Nagagawa ka ng assignment, bigla kang inantok. Titigil mo yung paggagawa ng assignment. Naglilinis ka ng bahay, bigla kang inantok. Tutulog. Nagpe-pray ka, bigla kang inantok. Tulog. Magtatangas kunwari. Hanggang sa makatulog na. So, ang point po, kapag tayo po ay tulog, spiritually, nagiging mahirap po tayong magamit sa ministry ng Diyos. We become lazy. And we are unable to be understanding or we lack understanding kapag tayo din po ay nakakatulog. Kasi mahirap po, naranasan nyo na po bang magpaliwanag sa isang taong tulog? Kausapin, i-explain yung mga nangyari kanina, mga nangyari isang araw. Meron po bang ganun dito? Kung meron pong kumakausap dito sa tulog, pagpe-pray ko po kayo mamaya, hindi po kayo maiintindihan talaga ng kinakausap nyo. Alam niyo po, ganoon din po kapag tayo po ay tulog spiritually. Nahihirapan tayong unawain. Anong nangyayari sa buhay ko? Bakit ganito yung nangyayari? Bakit ganito yung sitwasyon ko ngayon? And nahihirapan ka ding unawain yung sitwasyon, mga tao sa paligid mo, nahihirapan ka na unawain yung mga happenings in your life. Bakit nga po? Ikaw ay possible, patulog na sa iyong faith. Pero ngayon pong oras na ito, gusto ko pong sabihin sa iyo, hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay makatulog muli. Ginising ka na, kaya huwag ka nang babalik sa pagkatulog. Sabi mo sa kanila mo, gising. Sabi mo dun sa, hindi mo sinabihan na katabi mo ng malakas, gising. Yan. Bakit kailangan po natin gumising? Kasi kapag tayo po ay natulog, muli sa pananampalataya natin, ang magigising yung dati mong pagkatao. When you start sleeping in faith again, the old you becomes awakened. When your spirit goes to sleep, the old you becomes awakened. So kung gusto mong gisingin ang dating ikaw na magagalitin, patulugin mo ang iyong espiritu. Kung gusto mong gisingin yung dating ikaw na in bondage sa kasalanan, sa karamihan ng pag-iisip, sa pagmumura, patulugin mong muli ang iyong espiritu. Alam niyo po, isa sa main sign na ikaw ay natutulog na ulit spiritually, nagigising na naman yung dati mong pagkatao. Para kang zombie. Di ba yung zombie patay na tapos biglang nabuhay, lumalakad na naman. Nakakatakot po yun na i-resurrect mo yung dati mong pagkatao. Kaya ang kalooban ng Panginoon, gising ulit. Sabi mo sa kanila, gising ulit. Ngayon, sino po dito gusto mong manatiling gising sa pananampalataya? Amen. So, bigyan ko po kayo ng 4 points. Ito po ikot ang ating pag-uusapan. 4 na paraan para manatili kang gising sa iyong pananampalataya. How to stay awake in faith. Alam niyo po ang sabi ng Bible sa Matthew 25. Sige po, open your Bible sa Matthew 25. Hindi ko po alam kung tandaan ninyo, pero nung pagpasok ng taon, dito po tayo nag-uusap-usap sa Matthew 25. At ang pinag-uusapan natin ay ang 10 dalaga, ang 5 ay hangal, at ang 5 ay matalino or marunong. Sabi po sa verse, Mateo 25, nasaan po yun? Verse 1. So, tingnan nyo po, ang sabi dito, ang kaharian ng langit ay maihambing sa 10 birhen na kumuha ng mga ilawan at lumabas upang salubungin ang lalaking ikakasal. So alam niyo na po ang storya na yan. Pero sa verse 5 po, sabi dito, samantalang naantala pa ang lalaking ikakasal, ay inantok silang lahat. At, ano po sabi sa inyong Bible? Nakatulog. Sabi mo sa kanila mo, okay lang pala yan. Hindi, wag po yun ang kukuhanin natin. Mali po yun. Sabi dito, inantok silang lahat, sila ay nakatulog. Sabi po sa verse 6, subalit ng hating gabi, sabihin nyo nga po hating gabi. Subalit ng hating gabi na may sumigaw
narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas kayo upang salubungin siya. Isipin niyo po, what if yung lalaki pong ito pabulong ang ginawa niya? Na may ang lalaking kakasal, nariyan na. Tingin niyo po, anong epekto nito sa 10? Walang magigising. Sila'y mananatiling tulog. Alam niyo po, lahat ng hangal at saka matalino, pare-parehas po silang nakatulog. So, hindi porke nakatulog ang katabi mo, hangal na kaagad. No, possible puyat lang yan kagabi. Maraming ginawa or masyadong malamig sa church, kaya nakakatulog na yan. Pero ang point, sabi dito, ang buong church, ang hangal at ang matalino, lahat sila'y nakatulog. And gusto ko pong tingnan ninyo yung sinabi dito, ng hating gabi. Alam niyo po, pag sinabi ng Bible na hating gabi, yun po yung oras na papalapit na ng papalapit ang pagbabalik ng lalaking ikakasal. Sa oras po ng hating gabi, padilim ng padilim ang kadiliman. Pasama ng pasama ang kasamaan, at ang mga Kristiyano, ang sabi dito, nakatulog po sila. Pero sa hating gabi po na yon, bago bumalik ang Panginoon, may paggising na magaganap. May pagsigaw na magaganap. Alam niyo po ba na nasa season na po tayo na yon ng hating gabi kung saan pasama ng pasama ang kasamaan at padilim ng padilim ang kadiliman. Nakikita niyo po ba yon? Amen. Pagbukas niyo po sa social media, hindi na po tayo lumayo sa inyong feed. Kita niyo po kung gaano kasama ang nangyayari. Kung gaano kaliko ang mga lumalabas online. Patunay po yan na tayo po'y nasa hating gabi na. Sabihin sa kanya mo, hating gabi na. Pero ang grace po ni Lord dito, sabi doon sa verse po na yun na binasa natin, may lalaking sumisigaw. Bakit po sumisigaw yung lalaki? Paparating ang lalaking ikakasal, kailangang magising ng dadatnan. Kung hindi man kayo gumising, at least sumigaw ako. Alam niyo po ba na nasa-season din po tayo na sinisigawan ka na ni Lord? Sabi mo sa kanila, sinisigawan ka na ni Lord. Mula po pandemic, 2020, nag-lockdown, nasarado po lahat, churches, business, ang daming namatay, ang daming trabaho na nawala, ang daming kumpanyang nagsara. Alam niyo po, meron po isang man of God, ang sabi niya, ni-reveal ni Lord sa kanya, na ang dahilan kung bakit inalaw ng Diyos yung pandemic ay para ligligin ang buong mundo. Maliglig ang dapat maliglig at magising ang dapat magising. Alam niyo po hanggang ngayon, nasa season po tayo na patuloy nang gigising si Lord. Bakit? Kasi ito po'y biyaya na ibinibigay ng Diyos para ang mga natutulog ay gumising. At ang mga hindi nananampalataya sa Diyos, sila po'y manampalataya sa Diyos. Again, hindi po kalooban ng Diyos na ikaw ay manatili sa pagkakatulog. So ano po ang paraan para tayo po ay magising muli or manatiling gising? Una po, keep the conversation with Jesus going. Keep the conversation with Jesus going. So personally po, nakita ko pong effective dahil nga po pag nagda-drive, especially sa expressway, mahirap pong mag-drive sa expressway, hindi dahil mabibilis ang sasakyan. Kaya isa po sa main struggle ko kung pag nagda-drive sa expressway, ay tuloy-tuloy, walang preno-preno, walang tigil, ang consistent ng takbo. At dahil po doon, nakakaantok po talaga. Unlike kapag sa highway, biglang may sisingit, biglang pepreno, biglang aabante. Gising ka talaga pag nasa service road. Pero pag sa expressway, yun po ang dahilan bakit nakakaantok. Isa po sa effective way na nakita kong pampagising ay yung meron kang kakwentuhan consistently. Kahapon lang, dahil maaga po ang gising, pupunta ng revival event, inaantok po talaga kami. Nung pauwi, inaantok ako, nagpe-praising na ako, inaantok na ako, Jesus. Habang nagwo-worship, nagdadrive pa uwi. And then sabi ni Madge, girlie, kwento ka naman dyan. Ganyan. Sabi, kwento mo si Aya. Ganyan. So nag-a-ask po ako ng question sa kanya about kay Aya. Nag-a-ask ako ng question about sa kanyang pag-aaral. Doon nag-start na ako magising na. And then sabi ni Madge, tabi na kaya muna tayo habang para makaidlip muna tayo. Para safe tayo. Ganyan. Sabi ko, hindi, nagising na ako. Ganun kakakwento ni girlie. So, effective way po para tayo ay magising sa mga driver ay kailangan may kakwentuhan yan. Sabi nga po ni girlie, kinukwento niya, na si father po ni Aya, pag nagda-drive, si Aya yung pinapaupo sa front ng car para kakwentuhan. Sabi ko, English din kakwentuhan yung father niya. Sabi niya, opo, pero nakakaintindi naman siya ng Tagalog. Naiintindihan mo ako, Aya, di ba? Na kinukwento kita sa church ngayon. Sabi niya. So,
ang point, effective way po yun na meron kang kakwentuhan para hindi ka makatulog. Hindi ko alam kung naranasan nyo na po, naantok ka na, tapos dumating ang madaldal mong kaibigan, nagkwentuhan na kayo na nagkwentuhan. Yung inaantok na, biglang puyat kayo magdamag dahil anli kayo ng chika. Naranasan nyo po ba yun? Di ba? Pag meron kang kakwentuhan na masarap kakwentuhan, wala nang tulugan niya, nangamagdamag. So, effective po talagang pang pagising ay pakikipagkwentuhan. Kumento ka ng kumento at ikaw ay magigising. Huwag niyo pong gagawin sa church kung inaantok ka. Pakikipagkwentuhan at pagtulog ay parehas pong violation sa batas ng Panginoon. Hindi, biro lang. May batas pala. Hindi. Yan. So, ang point po, effective way is telling stories kasi tumatakbo po ang ating isipan. Pag tumakbo ang iyong isipan ay mas magigising ka. So, pag sa church, practically speaking, kapag kayo inaantok po sa church, effective po na tip, magdala po kayo ng notebook, ballpen, Bible. At kayo po ay sumabay sa pag kayo po ay nakikinig, inote nyo yung mga sinasabi. May nag-mark sa'yo, no-note ko yon. Mayroon nakalabas sa screen, inote ko yon. May verse, inote ko yon. Bakit? Kasi effective way po yon dahil ang mind mo patuloy na gumagana. Although minsan, pag hindi mo pinagana yung iyong mind, gagana yung kamay mo, iba na pala yung sinusulat mo. Sa katulog ka na. Nakaranas po ko niyan, kaya ako alam. Nagno-note sa church, tapos biglang iba na yung sinusulat ko. Nagde-devotion, iba na yung sinusulat ko kasi ako'y nakatulog na. So you have to make your mind function para ikaw ay magising. Alam niyo po, ganoon din po ang susi para manatili kang gising sa pananampalataya. Panatilihin mo yung conversation mo ng Panginoon sa pagitan mo at ni Lord. Kasi kapag prayer po ang nawala, I'm talking about prayer. Kapag prayer life mo ang nawala, sunod na po dyan, makakatulog ka na sa pananampalataya. Bakit? Kasi kailangan manatili yung kwentuhan nyo ni Lord. Alam nyo po ba, ang sabi ng Panginoon sa Matthew 28, huling verse po na iniwanan niya, ako'y kasama ninyo hanggang sa dulo ng mundong ito. Hanggang sa dulo ng panahong ito. Ibig sabihin, hindi ka nag-iisa. Naranasan ko din po, one time nagda-drive ng mag-isa, ang mga papa po ay nasa likod ko, kita nila yung nangyari. Dahil ako po ay sobrang antok ko po, magdamag kasi kaming gising dahil may sinundo. Yung tingin ko sa jeep ay tricycle na may kabayo na may bisikleta na nasa harapan ko. Malayo naman. Pero gano'n na yung tingin ko. Sa sobrang focus ko dun sa jeep, iniisip ko, paano naging tricycle yun nasa expressway? Iniisip ko, kabayo, kalesa ba yun? Paano naging kalesa? At paano yung naging bisikleta? Halo-halo talaga sa isip ko. Sa sobrang focus ko doon, parang napatabi na din ako ng pagdadrive. And then tinawagan nila ako, inaantok ka na ba? Sabi ko, hindi ako inaantok, gising ako actually. Pero tinitingnan ko yung nasa harap. Tinitingnan ko yung nasa harap, nag-hallucinate na pala ako or iba na yung nakikita ko dun sa nasa harap ko dahil sa sobrang antok. Alam niyo po, mahirap mag-drive ng alone, especially nang ikaw ay puyat. Mahirap maglingkod sa Diyos nang ikaw ay nag-iisa. Pero alam niyo po ang sabi ng Panginoon, hindi ka nag-iisa dahil ako'y kasama mo hanggang sa dulo ng panahong ito. Sino po dito naniniwala ka na kasama mo si Lord hanggang sa dulo ng panahon na ito? Amen. Kung kasama mo si Lord at hindi mo siya pinapansin, yan ang dahilan kung bakit ka nakakatulog sa pananampalataya. Sabi mo sa kata mo, gising. Sabi mo sa kata mo, manalangin. Alam niyo po, pinangako yun ng Panginoon. Yung physically, yung kape, pwede kang gisingin ng kaunting saglit. Tumalon-talon ka, pwede kang gisingin ng kaunting saglit. Pero kapag ikaw ay may kakwentuhan, mananatili kang gising. At alam niyo po, ganoon din po sa pananampalataya. Yung gathering, magigising ka niyan. Pumunta ka ng Cuneta Astrodome, kumatan ka ng conference, magigising ka niyan. Umatan ka ng Revival Fellowship, nakipagkwentuhan ka tungkol kay Lord sa iyong mga kapatid sa Panginoon, magigising ka niyan. Pero kung wala kang buhay pananalangin, babalik ka din sa pagkakatulog. Alam niyo po, we are a church that believes na may power sa mga conferences. May power sa camp. Sino po dito, na-bless ka na sa camp? Na-bless ka na sa conference? Na-bless ka na sa Sunday service? May blessing po na dala yan, pero wala pong tutumbas sa pagpapala na dala ng pananalangin na kausap mo talaga si Lord ng personal. Bakit? Kasi doon po talaga tayo magigising sa pananampalataya. Kapag nawala na po ang ating prayer life, sigurado po yun, makakatulog na tayo spiritually. Sleep on your prayer life and you'll sleep on your spiritual life too. Kaya po, ang sabi ng
ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians 5:17. Sino po nakakausa ulo ng 1 Thessalonians 5:17? Pray without ceasing. Nireveal ni girl. Okay lang yan. Memory verse na po yan. Pakitandaan po ang verse na to kasi yan lang po talaga yung verse na yan. Pandagdag sa 30 mong memory verse para 31 na ngayon. Pray without ceasing, 1 Thessalonians 5:17. Alam niyo po kung bakit sinasabi ni Apostle Paul, pray without ceasing? Para hindi ka makatulog. Kasi ang taong hindi na nakikipagkwentuhan, wala nang kakwentuhan, sigurado yan, makakatulog na yan. Same thing po, pag tinigil mo yung pakakapagkwentuhan mo kay Lord tungkol sa iyong buhay, darating yung point na makakatulog ka na sa faith. Alam niyo po, kung titingnan mo lang yung pananalangin bilang pakikipagkwentuhan kay Lord, ikaw ay gaganahan na kwento talaga sa Kanya lahat. Masama ang loob mo ngayon, kwento mo kay Lord. Masaya ka ngayon, kwento mo kay Lord. Pagod ka ngayon, kwento mo kay Lord. May problema ka, ikwento mo kay Lord. Sabi mo sa kanila mo, kwento mo kay Lord. Open your Bible sa Matthew 26, verse 40 to 41. Matthew 26, 40 to 41. Makikita mo ang iyong sarili sa verse na ito. I hope hindi. Sabi po sa verse 40, at si Jesus po na nagpe-pray, sa sobrang tindi po ng kanyang dinadala at pinagdadaanan, siya po'y umiiyak na at pinapawisan na po siya ng dugo. Sabi po sa verse 40, at lumapit siya, si Jesus po, sa kanyang mga alagad at sila'y kanyang naratnang, ano po? Natutulog. At sinabi niya kay Pedro, sa mga tuwid, hindi nyo kayang makipagpuyat sa akin sa isang oras? Puyaters pala si Jesus. May verse ka na ngayon kapag ikaw ay puyaters. Memory verse mo na to, Matthew 26 verse 40. Huwag nyo pong iti-take out of context. Si Jesus po'y napuyat diyan dahil sa pananalangin sa tindi ng kanya pong dinadala at pinagdadaanan. Ang point po, sinabi po dyan ni Jesus sa verse 41, kayo'y maging handa. Sa iba pong translation, ano pong translation sa inyo na maging handa? Magbantay. Sa mas malalim po, magpuyat kayo. Sabi mga magpuyat. Magpuyat doesn't mean literally magpakapuyat ka lang. Pero yung tinutukoy po dito ni Lord, magpuyat, sa ibang translation, maging handa, magbantay. Kasi ang tinutukoy po dito ni Jesus, parang sa lighthouse, sa isang kaharian, na meron pong fortress, meron po doong nagpupuyat, nagbabantay magdamag para walang kaaway na makapasok. Alam niyo po, tinutukoy dito ni Jesus na magpuyat, manatili kang gising sa pamamagitan ng pananalangin. Hindi literal na sinasabi dito, okay, magpuyat ka araw-araw, okay lang naman pala ito, nagsiselfon ako magdamag, okay lang naman pala ito, may kakwentuhan daw. Makipagkwentuhan ako magdamag online. Manood ako ng mga papanoorin ko online. Hindi po yun yung sinasabi dito. Ang sinabi po ditong magpuyat, manatili ka sa pananalangin. Kung ilid ka ni Lord, manalangin ka na magdamag, why not? Pero kung gagawin mo siya araw-araw, baka maging panggabi ka na. Gising ka ng gabi, tulog ka ng umaga dahil doon. Pero ang point, if the Lord is leading you to do that, do it. Pero alam niyo po, sa context po ng verse na ito, sinasabi po ni Lord, kung gusto mong manatiling gising, ano pong tinuturo niya? Manalangin. Sabihin mo nga, manalangin. Kung gusto mong manatiling gising sa pananampalataya, manalangin. Alam niyo po, pag yun na ang pinatulog mo, prayer life na ang pinatulog mo, huwag kang magtataka kung bakit sa mga susunod na araw, unti-unti ka nang mapapalayo sa Panginoon. Hindi naman yun instant. Ay, 1 week na akong walang prayer life, hindi naman pala totoo na lumalayo ako sa Panginoon. Hindi siya instant. Uunti-untiin ka. Sa pauna, ito lang yung kasalanang makikita mo, gagawin mo, iisipin mo, hanggang sa tumindi na siya ng tumindi. Naniniwala po ba kayo na kapag kinalimutan natin ang panalangin, tayo po'y babalik sa dati nating buhay? Amen. Possible, may kanya kang sariling karanasan na ganon. Dati, pinalaya ka na ng Panginoon sa galit. Tapos dahil wala ka ng prayer life, ano nangyayari? Nagiging magagalitin ka na naman. Pinalaya ka na ng Panginoon sa iyong mga addiction, sa iyong mga bisyo. Nung oras na hindi ka nanalangin, ano nangyari? Babalik ka na naman. Kasi nga po, when you sleep on your prayer life, you will sleep on your prayer life too. At pag sa spiritual life ka po na natulog, ang magigising naman yung dati mong pagkatao. No? So, ano po ang una nating point?
keep the conversation with Jesus going. Manatili ang pakikipagkwentuhan mo sa Panginoon. Second, para po manatiling gising. Gising pa po ba? Amen. Para manatili ang iyong pagkagising, keep moving in faith. Sabihin nga po natin, keep moving in faith. Ang taong galaw ng galaw, hindi nakakatulog. Nakakita na po ba kayo ng taong nakakatulog habang nagbubuhat ng mabigat na bagay? Hindi pa. Gumagawa ng mahirap na gawa ay nakakatulog. Hindi pa. May mga empleyado po na natutulog sa trabaho, nakakatulog sa trabaho dahil magaan lang yung ginagawa. Pero kapag mabigat po ang pinagawa mo sa isang empleyado, hindi yan makakatulog. Kasi nga po, ang taong galaw ng galaw ay hindi makakatulog. Alam niyo po, kung nais mo na manatiling gising sa pananampalataya, magpagamit ka sa Diyos. Sabihin mo sa kanila, magpagamit ka sa Diyos. Sabihin mo sa isa na hindi mo unang pinili, magpapagamit ako sa Diyos. Kasi kapag nagpagamit ka sa Diyos, imposible pong makatulog. When you let God use you, it's impossible to fall asleep. Marami pong Kristiyano nag-apoy. Pero after nilang mag-apoy, namamatay agad ang apoy dahil wala namang pinagagamitan. Alam niyo po, kung babasahin niyo ang Old Testament, ang lahat ng pinag-aapoy ng Panginoon ay ginagamit niya. At lahat ng pinag-apoy ni Lord ay dahil may paggagamitan yung apoy na yon. Either sacrifice, burnt offering. So hindi nonsense po ang fire ni Lord. Hindi ko alam kung naaalala mo pa ang pakiramdam mo nung maapoy kang nag-evangelize. Naalala mo pa ba ang unang beses na nag-street preaching ka? Unang beses na nag-share ka ng Word of God? Unang beses na nag-pray ka, inaalihan naman sa mga espiritu at pinalaya siya ni Lord. Anong nararamdaman mo after? Masaya, may apoy, at parang mas gusto mo ulit gawin. Wala na pala yung kaba, kaya ko na ulit, sige ako ulit mamaya. Bakit? Kasi maapoy ka, nag-aapoy ka, bakit pinapagamit mo yung apoy na mayroon ka? Tulad po ng mga napag-usapan natin na nakaraan, ang apoy, kailangan po niya ng fuel, susunugin, kailangan niya ng heat, init para lumagablab, kailangan niya ng oxygen. Pansinin niyo po, ang kandila, takpan mo ng garapon, anong mangyayari sa kandila? Mamamatay. Kahit wala naman nakalapat sa kanya, bakit? Kasi wala ng oxygen. Hindi ko alam kung napanood niyo po yung video online na isang lalaking nasunog sa gasolinahan. Matagal na yung video na yun. Nag-apoy siya, dahil nasa gasolinahan siya, mas lalo siya nag-apoy. Ang ginawa niya, nagtatalon siya, nagtatakbo siya, and guess what? Namatay ba yung apoy? Hindi, mas lalong lumagablab. Di ba ang apoy, pag pinaypayan mo, anong nangyayari? Mas lalong naglilingas. Bakit? Kasi may oxygen po. At ang nangyari, after yung lalaki pong yun, may lumapit sa kanya na may dalang basang kumot, binalot siya. Ano po nangyari dun sa apoy? Namatay. Bakit? Kasi nawala po yung oxygen. Alam niyo po, ang kaawa ay susubukan kanyang i-comfort. Sabihin niya, ay masyado kang masipag, magpahinga ka naman. Baka makaragpas ka na ng langit. Ang sipag pa naman mag-pray. Ay, masyado ka ng pagod sa pinapagawa ng Panginoon sa'yo. Deserve mo ang rest. He will try to comfort you. Again, hindi tayo against sa rest. Actually, sa point natin yon. Pero, kung ikaw ay kino-comfort ng kaaway sa mga bagay na ginagawa mo sa iyong kamunduhan at sa mga salita niya na comforting para lang maghinay-hinay ka sa paglilingkod mo sa Panginoon, alam niyo po, huwag kang magpapabiktima. Bakit? Kasi ang kaaway tatry kanyang i-comfort tulad ng kumot, napapatay ng iyong apoy. Basang kumot, napapatay ng apoy na mayroon ka. Pero kung ikaw ay magpapagamit sa Panginoon tulad ng lalaking sunog na bagkus nagtatakbo, bagkus ka maglalagablab. Let God use you. Sabihin sa kata mo, let God use you. If you want to be on fire, keep moving in faith. Sabihin mo nga ulit, keep moving in faith. So, ang sabi po ng maraming mga tao, huwag mong sayangin ang buhay mo sa paglilingkod sa Diyos. May mga tao, naging engineer, and then sabi ng mga tao sa kanya, huwag mong sayangin yung course mo sa Panginoon. Meron mga tao, businessman, na walang Sunday dahil magcha-church, sarado ang business. Sabi ng iba, sayang naman yung kikitain mo. Merong iba professional, bibitawan yung profession para sumunod sa Panginoon, sayang naman ang profession mo. Pero alam niyo po, kasi nungalingan nyo ng kaaway. Dahil ang totoo po sa Panginoon, kapag sinayang, hindi
talaga sayang. Pero kapag sinayang mo, quote and quote, sinayang mo ang buhay mo sa Panginoon, ang pangako ng Bible, bagkus kang magkakaroon nito. Ang sabi po sa Mateo 10:39, if you cling to your life, you will lose it. Kapag hinabol mo ang iyong buhay, mawawalan ka nito. Pero kapag nawalan ka ng buhay para sa akin, mahahanap mo ito. If you think masyado ka nang masipag sa Panginoon, baka maubos yung apoy mo, kaya kailangan kong tipid-tibitin. Di ba? Hindi ko alam kung nakaisip kayo niyan. Minsan, may ganun ako before, especially na nagsa-start, na mayat-maya na ako nag-live, mayat-maya na tayo nag-street preaching, mayat-maya na natin itong ginawa. And I was thinking, baka masyado na tayo masipag, bawasan natin ng onti. Alam niyo po, base sa aking karanasan, the more mong bawasan ang ginagawa mo para sa Panginoon, the more mamamatay yung apoy. Kasi kaya binibigay ng Diyos ang apoy para gamitin. Hindi pang display lang na sabihin, ikaw yung pinakamaapoy na revivalist sa buong Pilipinas. Hindi para ipan-display na ikaw, grabe ka ginagamit ng Panginoon. Hindi para sa following, sa likes, sa reacts, sa hearts, sa shares, kundi para talaga po ipagamit sa Panginoon. Ang dahilan na bakit ibinigay ng Panginoon ang apoy ay para gamitin mo yan sa Kanya. Ang totoo po, kapag tinipid mo ang Diyos, tinitipid mo ang sarili mo. Iniisip mo, ay, titipirin ko si Lord, ito muna ang aking, for example, sa pagkakaloob, ito muna ang aking ibibigay sa Panginoon dahil ako'y mauubusan. Alam niyo po ang totoo, sa pagtitipid mo sa Panginoon, sarili mo ang tinitipid mo. Iniisip mo, masyado na akong maapoy, hindi mo na ako magpapagamit kay Lord ngayon, rest day muna ako. Wow! Sarili mo yung tinitipid mo kasi ang sabi po ng Bible, ang katwiran po ng Bible, kapag nagbigay ka, ikaw ay tatanggap, siksik, liglig at nag-uumapaw. Ibig sabihin, pag nagbigay ka ng apoy sa iba, nag-encourage ka, parang feeling mo, grabe, nakakapagod mag-encourage ng iba, nakakapagod mag-disciple, nakakapagod magpalakas ng iba, ako to nanghihina. Alam niyo po yung prinsipyo ng Bible, pag nagpalakas ka ng iba, ikaw mismo ang lalakas. Sino po dito gusto mong lumakas? Ibuhos mo yung kalakasan para sa ibang tao. Magpagamit ka sa Diyos. And actually, yun po yung usapan namin mag-asawa na iniisip namin. Grabe si Pastor Vlad, galing lang siyang Singapore nung nakaraang siguro mga 3 weeks ago. And then nagpunta siyang Malaysia. And then after noon, punta silang mag-asawa ng Italy. After noon, may ministry na naman siya sa Amerika. And then after, pupunta siya ng Philippines. Alam niyo po, pagbalik niya ng US, punta naman siya ng Florida para mag-preach. Hindi ko alam kung nakita niyo yun. And then pinag-uusapan namin, grabe naman tong taong to, hindi ba siya napapagod? Palipad-lipad siya, tapos iba-iba pa yung time zone. And habang iniisip ko po yun, personally nare-realize ko, yun talaga yung prinsipyo ni Lord eh. Magpagamit ka, papalakasin ka niya para patuloy ka pang makapagpagamit. Maapoy ka ngayon, magpagamit ka, patuloy ka mag-aapoy, lalo ka maglalagablab. Pinagpala ka ngayon, binless ka ni Lord financially, magbigay ka, lalo ka niyang ibibless. Alam niyo po yun yung prinsipyo ng Bible, kung gusto mo ng pagpapala, ikaw yung maging pagpapala at lalong ibubuo sa ni Lord ang pagpapala. Dahil ang sabi sa Corinthians, kung bakit gagawin nyo ni Lord para maraming tao ang magpapasalamat sa Kanya. Nakalagay po yun sa Bible. Ibig sabihin, maapoy ka, lalo ka magpagamit sa Panginoon, lalo ka mag-aapoy, maraming taong pagpapalain at magpapasalamat sa Diyos. Pupurihin ang pangalan niya. Kaya nga po, sabi din po sa Mateo 5, shine your light upon men. Pagliwanagin mo ang iyong ilaw sa mga tao para makita nila ang iyong mga gawa at sa gayon pupurihin nila ang iyong amang nasa langit. Pag nakita nila ng ibang tao, nagamit ka para sa ibang tao, nagpagamit ka para sa Diyos, ang pangalan ng Diyos ang maluluwalhati. Gamitin po natin ang ating apoy. Sabi mo sa kanila mo, gamitin mo yan. Ang apoy po ng Diyos, ang pagkagising sa pananampalataya ay parang muscle. Ang muscle po, pag laging ginagamit, ano po nangyayari? Lumalaki. Pero kapag hindi na ginagamit, wala, lumiliit na. So ang point, ang pananampalataya po natin, same thing. Gamitin mo, masakit siyang gamitin, hindi siya komportable. Pero sinong nakikinabang pagkatapos magamit? Ikaw din. Bakit? Kasi lumalaki nga yung iyong muscle, lumalaki ang iyong pananampalataya. So same thing, hindi mo kailangan tipidin si Lord. Yung oras na inilalaan mo para sa Panginoon, 15 minutes lang talaga ang meron ako kasi sobrang busy ko, nang hinayang ka pa sa 15 minutes. You know what? Kung i-upgrade mo yan ng 30 minutes, isang oras, maglaan ka bawat araw sa Panginoon. Sigurado po ako, hindi mo may miss yung pagpapalang dala ng Panginoon sa iyong buhay. Kasi hindi mo kayang higitan si Lord. You cannot outgive God, sabi nga po nila. So yun yung pangalawa.
keep moving in faith. Ulitin nga po natin, keep moving in faith. Pangatlo, para manatili pong gising sa pananampalataya, tinamahan yung katabi mo kung gising pa. Gising pa po. Amen. Third point po natin, cut off your intake of the world's sweetness. Cut off your intake of the world's sweetness. Alam niyo po, kapag ikaw ay kumain ng maraming matamis, unang effect po nito, magkakaroon ka ng sugar rush na tinatawag po ng mga doctors. Sugar rush, ibig sabihin, mararamdaman mo, gising na gising ka. Some of you, mararamdaman mo, ang bilis ng tibok ng puso mo kasi ang daming matamis mong kinain. Hindi ko po alam kung naranasan nyo na mag long-term fast or kahit 1 day or 3 days na fast. After kang mag-break, ang dami mong kinain, ano pong nararamdaman nyo? Some of you, mararamdaman mo, nagpapalpitate yung heart mo. Parang ramdam mo, energy ka. Wow, finally nakakain na ako. Pero magbilang ka ng mga 30 minutes, ano pong pakiramdam ng katawan mo? Nangangalos, pagod, parang gusto mong magpahinga, wait lang, parang pinaprocess ng katawan ko lahat ng kinain ko. Naranasan niyo po ba yun pag ikaw ay fasting or gutom na gutom? May energy ka na instant, biglang lakas mo, pero after a few moments, pagod na pagod ka. Bakit? Kasi ang katawan niyo po pinaprocess yung sugar na pinagkakain mo. Alam niyo po, kapag ikaw ay mahilig sa matamis, magkikrave ka palagi sa matamis. At after mong kumain ng matamis, especially sa matataas po ang sugar diyan, ano mangyayari pagkain mo ng maraming matamis? Ikaw ay inaantok, pagod maghapon, gusto mong matulog, magpahinga ng magpahinga. Bakit? Kasi ang sugar po, na marami pong kakakain natin ng sugar, nagiging dahilan ng pagiging antukin, palaging pagkapagod. Kasi ang tiyan po natin nahihirapang tunawin ang mga asukal natin pong kinakain. Kaya yung iba sabi nila, kumain ka ng matamis kung inaantok ka para magising ka. Totoo naman po, for the meantime, magigising ka nga. Pero maya-maya, especially pag marami kang nakaing matamis, aantukin ka na. Alam niyo po, isa sa dahilan kung bakit maraming Kristiyano ang nakakatulog sa pananampalataya ay dahil naglulungad na sila sa tamis na inaalok ng mundo. Masyadong nagbababad sa mundo. Ang mangyayari, effect spiritually, makakatulog. Kung gusto mong bumalik sa pagkakatulog sa pananampalataya, balikan mo yung mga dati mong kalokohang ginagawa. Effective po yan, tip po yan. Kung gusto mong sa lugar na ito, after mong lumabas, bumalik ka sa pagkakatulog, tip po yun na binibigay ko sa iyo, balikan mo yung mga dati mong kasalanan. Perfect yan, tulog ka kagad. Tulog ka kagad. So ang point, kung ikaw nais mong manatili sa pagkakagising, alisin mo na yung mga kinakain mo na matatamis sa mundo, na ino-offer ng mundo. Bakit? Kasi, oo, magkakaroon ka ng sugar rush for the meantime. Pagbalik mo dun sa mga ginagawa mo dati, ay, namiss ko to ha, pwede naman pala. Na habang maapoy ako kay Lord, ginagawa ko tong bagay na ito. Pinapanood ko yung dati kong mga kinakaadikan. Pinapakinggan ko yung mga dati kong pinapakinggan. Nagpapakasasa ka sa katamisan ng mundo. Alam niyo po, magbilang ka lang ng ilang sandali, babalik ka na sa pagkakatulog ng iyong pananampalataya. At ang mangyayari, kapag ikaw ay mahilig sa matamis, ano po mangyayari? Ayaw mo na ng matatabang. Same sa maaalat. Pag mahilig ka sa maalat, mabetsin, lahat ng may lasa naman, pero kakaunti yung lasa mo lahat matabang. Bakit? Kasi nag-iiba po ang appetite natin kapag tayo po ay mahilig sa matamis at maalat. Alam niyo po, same thing sa pananampalataya natin. Ang dahilan kung bakit tinatabangan ka na sa mga bagay ng Diyos ay dahil baka binubusog ka na ng mga bagay ng mundong ito. Alam niyo po, ganun po yung katwiran ganun po yung prinsipyo ng buhay po natin. Baka kaya wala ka ng gutom sa Diyos ay dahil mundo na ang bumubusog sa iyo. Alam niyo po ba na walang pakialamang kaaway kahit gaano kadaming gawain ang iyong daluhan para maapuyan. Hanggat alam niyang pagkatapos ng event na yon, gawain na yon, babalikan mo pa din naman ang iyong mga kasalanan. Alam niyo po ang pinakakinaayawan ng kaaway, full surrender. Kahit punta ka dito sa event na to, punta ka sa event na yon, wala pong masama, tayo ini-encourage po natin yon. Pero ang kaaway, hindi siya matatreten sa events na yan. Hanggat alam niya, babalik ka pa din sa dati mong buhay after yung event na yon. Kaya ang kalooban po ni Lord ay
Layuan po natin ang mga kasalanan. Layuan po natin ang mga bagay ng mundo pong ito kung saan tayo nagpapakasasa at nagpapakabusog. Kahapon, meron po akong kakwentuhan. Sabi niya, meron siyang kaibigan, naging Kristiyano na-invite na sa church, pero napalayo sa Panginoon. At ang sabi nung nakakwentuhan niya, ini-invite na ulit sa church, ay ayaw ko pa, pero gusto ko actually bumalik sa Panginoon, pero ayaw ko pa ngayon kasi alam ko marami akong isusuko pag bumalik ako kay Lord. Ganun po, di ba? Minsan, ayaw natin magpakalapit. Huwag ka masyado magpapakalalim, ha? Sabi sa'yo ng kaaway. Okay lang yan. Sige, attend ka ng church. Wag mo naman sosobrahan. Huwag ka masyado magpapakalalim kasi sige, lulungkot ang buhay mo. Hindi mo na rin magagawa. Bawal mo na yung gawin pag masyado ka nagpakalalim. Kaya okay lang hanggang dyan ka lang. Huwag masyadong maapoy. Hayaan mo sila yung apoy-apoy. Ikaw, okay lang yan. Medyo baga-baga ka lang. Yan, baga lang. Huwag naman lalagablab kasi lagot ka, matutupok yung mga kasalanan mo. So, yun po yung mga kasinungalingan ng kaaway. Bakit? Kasi ayaw ng kaaway na totoong susuko ka sa Panginoon. Ang gusto po ng kaaway, mawalan ka ng gutom sa Diyos sa pamamagitan ng pagbubusog niya sa iyo sa mga bagay ng mundong ito. Tingnan niyo po yung sabi ng Panginoon sa 1 John 2:15 to 17. Buksan niyo po sa Unang Juan chapter 2, verse 15 to 17. Paalala po ni Lord dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama kung hindi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Sino po dito gustong manatiling gising magpakailanman? Amen. Ayaw po natin yung magpakailanman tayong patay sa walang hanggang kamatayan. Ang gusto po natin, manatili tayo magpakailanman. Ulitin ko po, sino ang gustong manatili magpakailanman? Ang susi po, sabi ng Panginoon, wag mo nang mahalin ang mga bagay ng sanlibutan. May mga bagay na okay lang, parang pwede naman, pero ang tanong, sabi nga po doon sa preaching na rin ko kay Pastor Vlad, wag mong tanungin kung pwede ba ito, Lord, pwede ba ito, okay ba ito. Ang tanungin mo, Lord, kalugod-lugod ba ito sa iyo? Kasi maraming mga Kristiyano nag-aaway. Pwede bang mag-inom kahit konti kasi paglalasing naman daw ang bawal? Pwede ba itong panonood nito kasi wala naman sinabi sa Bible na bawal ito? Pwede ba ito kasi wala naman sinabi sa Bible na bawal ito? Wag na po nating tanungin kung pwede ba or bawal. Ang tanungin mo, kalugod-lugod ba yan sa Diyos? Para gawin mo yan. Kasi kaya po tayo nagkakagulo, ang dami naman bawal sa church. Hindi po, wala kang mababasa sa Bible na bawal magbabad sa TikTok. Wala kang mababasa sa Bible na bawal panoorin yung mga pinapanood mo, mga movie, mga pinagbababa ng kinaadikan mo. Wala written yan sa Bible. Pero ang tanong, kalugod-lugod ba yan sa Diyos? Para wag na tayong mag-usap tungkol sa ano yung bawal at hindi bawal. No? So, ang point po, kung nais mong manatiling gising, manatiling magpakailanman, sabi ni Jesus, kagalitan mo yung mga bagay ng sanlibutan, ang ibigin mo yung mga bagay na kalooban niya. Dahil, kapag tayo po'y nagpabusog sa kamunduhan, tutulugan natin ang usapang kabanalan. Alam niyo po ang dahilan kung bakit nakakatulog ka na sa mga bagay na patungkol sa Diyos? Possible dahil masyado ka nang busog sa mga bagay ng mundong ito. Alam niyo po ang sabi sa Kawikaan 27:7. Sige po, open your Bible. Ang ganda po ng verse na ito. Kawikaan 27, verse 7. Ang taong busog ay nasusuya sa pulot-pukyutan. Ngunit sa taong gutom, ang bawat mapait ay katamisan. Sabi po dito, kapag ikaw daw ay gutom, kahit ang bagay na mapait, matamis para sa'yo. Hindi ko alam kung naranasan nyo mag-long term fast. Tapos kahit ang palaya, takam na takam ka na sa sobrang gutom na gutom ka. Naranasan ko po yun. Parang lahat, kahit siguro kamatis na ayaw ko, kainin before, parang ang sarap-sarap na niya. Parang lahat, kahit mukhang pagkain lang, kahit di naman pagkain ng tingin mo, parang ang sarap dito, no, mukha siyang pagkain. Kasi gutom ka.
Ang sabi po dito, kahit bagay na mapait, matamis para sa iyo kapag ikaw ay gutom. Alam niyo po ba ang totoo? Gutom ka. Sabi mo sa katawa, gutom ka. Some of you hindi nag-breakfast, gutom ka talaga. Pero there is a hunger within you na pilit susubukan ng mundo na busugin ka. Kaya kahit masama, kahit marumi, kahit kasuklam-suklam, handa kang ikonsumo para lang mapatid ang gutom na mayroon ka, na nararamdaman mo. Pero ang sabi po dito, kahit pulot-pukyutan, aayawan ng taong busog. Sino po dito naniniwala ka mas matamis ang salita ng Diyos kaysa sa pulot-pukyutan? Mas matamis ang presensya ng Diyos kaysa sa pulot-pukyutan. Pero bakit daw kinakaayawan ng marami ang pulot-pukyutan? Dahil sila ay busog na. Kaya sabi ng Panginoon, huwag ka na magpakabusog sa mga bagay ng mundo. Kasi baka yan po ang dahilan kung bakit ka wala ng gutom sa Kanya at bakit bumabalik ka na sa dati mong buhay, natutulog ka na spiritually. Bakit? Kasi masyado ka na nagpapakabusog sa mundo. So if you want to stay awake, cut off your intake of the world's sweetness. Sinasabi po ng mga doctors sa mga taong diabetic, sa mga taong mataas po ang sugar, bawasan ang pagkonsumo ng matatamis na pagkain para manatiling healthy, manatiling gising, malusog po yung kanila pong katawan. At manatiling malakas dahil the more na magbabad sa sugar, the more pagod, the more na antukin, at the more na gusto mo laging nakahiga. Yan. So, again, cut off your intake of the world's sweetness. Last na po ito, para manatiling gising sa pananampalataya, find real rest in the presence of God. Sabihin nga natin, real rest. Real rest. Di ba nakakautal? Find real rest in the presence of God. Ang taong pagod, ano pong nangyayari sa taong pagod usually? Inaantok. Tinamayan ka tayo mo, tanong mo nga, pagod ka ba? Sabihin mo sa kabila, kaya pala. So kapag pagod po tayo physically, pumunta po tayo ng church na ang lamig-lamig, you find rest. No? You find rest. Yan. Kaya take po natin yung advantage sa mga pagod ng buong nagdaang linggo. Okay lang po yan, gawin natin itong pahingahan. Wag lang po during service. Amen? Pwede po kayong umidlip mamaya sa isang tabi habang hindi pa sarado po yung church. Pero ang point, ang mundo pong ito, sa sobrang pinapagod ka ng mga bagay ng mundo, ikaw ay inaantok na. At ang totoo po, kapag nagpakapagod tayo sa kasalanan, sa mga bagay ng sanlibutan, huwag kang magtataka kung bakit ngayon halos makatulog ka na spiritually. Dahil ang taong pagod, literal po talaga, sila ay makakatulog. No? So kung ikaw nais mong makatulog spiritually, subukan mong sirain ang iyong tulog. Naranasan niyo na po bang masira ang iyong tulog? Yung hindi mo na alam kung panggabi bang antok mo, pang umaga. Natulog ka ng gabi, natulog ka ng umaga, antok ka pa din, maghapon. Bakit? Kasi sira na ang iyong tulog. Walang maayos na pahinga. Alam niyo po ba, spiritually, ganun din po ang nangyayari sa atin. Kapag tayo po'y walang maayos na pahinga sa presensya ng Diyos, huwag kang magtaka kung bakit hindi mo na malugar kung ikaw ba ay gising sa pananampalataya o hindi. Nagpunta ka ng conference, parang hindi ka naman nag-apoy. Or nagpunta ka ng gawain na ito, parang feeling mo maapoy naman, pero ba't parang wa-effect sa iyo? Kasi bakit? Ang dahilan po, baka sira na ang iyong tulog. Ano po ibig ko sabihin? Wala ka nang nailalaang oras para kausapin ng Panginoon. Magbabad sa Kanyang presensya. Ang isang taong mayroon pong maayos na pahinga sa presensya ng Diyos, hindi yan makakatulog spiritually. Palagi yung gising. Mananatili ang Kanyang apoy. Bakit? Kasi may oras kasama ang Diyos para magpahinga sa Kanyang presensya. Ano pong sabi sa Mateo 11:28? Kayong lahat nahihirapan na inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang rest po ino-offer ni Lord. Alam niyo po ba ang totoo, kahit magpunta ka sa anumang amusement park, maglangoy sa pinakamagandang mga dagat, umakyat sa matataas na bundok, tingnan na magagandang tanawin, hanggat hindi ka lumalapit sa presensya ng Diyos, mananatili kang pagod. Mananatiling patay ang iyong pananampalataya. So tama na ang pagtakbo sa mga bagay ng mundong ito. Okay lang magpahinga, okay lang magbakasyon, hindi po yun masama physically. Pero kung doon mo itinatakbo ang spiritual mong pagkapagod, pinapangaral po natin ito palagi,
Ang spiritual na pagod ay hindi kayang gamutin ng physical na kapahingahan. Ang kailangan mo ay real rest. Sabihin mo nga, real rest. Totoong kapahingahan at matatagpuan po natin yon sa presensya ng Diyos. Alam niyo po, kung i-apply mo itong 4 na bagay na ito sa iyong buhay, sigurado po ako, mananatili kang gising. Tingnan mo nga yung katabi mo kung nanatiling gising. Tayo po'y malapit ng mag-pray. So, gising. Sabi mo sa akin, gising. So, kung atin pong i-apply yung 4 na bagay po na ito, na tayo po ay pananatilihin natin ang conversation kay Jesus, mananatili kang gising spiritually. Kung ikaw ay patuloy nakikilos sa pananampalataya, i-grab mo yung bawat opportunity. 5 a.m. po, tayo po ay may praying in tongues, praying in the Spirit. Mag-join ka. Call lang po yun online. Wherever you are, pwede po kayo mag-join sa pananalangin po na yun sa Espiritu. Every Tuesday, may prayer meeting po tayo. Saturday, meron tayong intercession. Thursday, meron pong pagtuturo sa campus. Kung available ka, pwede kang sumama. Friday, meron po tayong street preaching or evangelism. Pwede po kayo mag-join. You know what? If you will keep moving in faith, sigurado po yan hindi ka babalik sa pagkakatulog. Ulitin ko po tulad ng sinabi ko po kanina, tayo po ay nasa hating gabi na. Sabi mo sa mo, hating gabi na. Pasama ng pasama ang lahat. Ang sabi po ng Bible, samantalahin mo ang pagkakataon. Gumawa ka ng mabuti, huwag kang mapagod gumawa ng mabuti. Ipangaral ang salita, nasa season man o wala. Bakit? Kasi ang Panginoon po ay papalapit na ng papalapit ang kanyang pagbalik. Maraming mga Kristiyanong makakatulog, pero I decree and declare, hindi po yon sa mga taga-revival hub. Amen. Ang mga nasa church po na ito ay mananatiling gising. In Jesus' name. Amen. Amen. We claim it. We claim it. So, ang kalooban po ng Panginoon, bitawan na po yung mga bagay ng mundong ito. Yung mga kasalanan na sinuko mo na sa Panginoon, this is the day, mag-decide kang muli isuko yan sa harapan ng Diyos. Dahil ang Panginoon po ay nag-aantay lang na muli ka magpagamit sa Kanya kung iyong mag-desisyon ka na bitawan ang lahat ng kalikuan karamihan sa Kanyang paanan. And lastly, palagi kang magpahinga sa presensya ng Diyos. Huwag papawalain po yung secret place. No, dahil sa presensya ng Diyos, doon po natin matatagpuan ang totoong kapahingahan. Tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo po'y manalangin. So, kung mga nakaraan po, naranasan mo na parang ako'y inaantok na ulit sa pananampalataya. Parang ako ay pabalik na naman sa dati. You know what? Kailangan niyang matuldukan ngayong oras na ito. Kung ramdam mo ng mga nakaraan na ikaw ay napalayo, napatigil sa iyong ginagawang paglilingkod, this is the time to go back. Ito ang panahon para ikaw ay manumbalik. Ang sabi po ng Bible, kapag ikaw ay kinausap ng banal na Espiritu, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso, gaya ng ginagawa ng ilan. Ang sabi po doon, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso dahil ang Panginoon ay nananawagan na ikaw ay manumbalik sa Kanya. And kung ikaw, alam mo, nandun ka pa naman, gising ka pa naman, pero malapit ka na makatulog, bumalikwas ka ngayong oras na ito. Dahil ang kalooban po ng Panginoon, tayo po'y manatiling gising sa pananampalataya. Kung ikaw, maapoy ka naglilingkod sa Panginoon, ngayong oras na ito, hingin mo sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako na makapagpatuloy na maglingkod ng gising at hindi ako kailanman makatulog. Kasi ako po'y naniniwala, ang pananatili ng apoy sa iyong buhay ay bunga lamang ng biyaya ng Diyos. Kung wala ang biyaya ng Diyos, wala yung apoy. Kung wala yung biyaya ng Diyos, babalik ka lang sa dati mong buhay sa kasalanan. Dahil ang sabi ng Biblia, ibinigay ang biyaya ng Diyos para magawa mong talikuran ang mga kasalanang ginagawa mo. So if you have come here in this place, at alam mo may mga kasalanan kang ginawa ng nakaraan, ikaw ay namumuhay sa kasalanan, this is the time, surrender your sins to the Lord. Ask Him for forgiveness. The Bible says there's no condemnation in Christ. You know what? This is the day. Surrender your life to the Lord. Come on, just talk to the Lord. Lord, I surrender to you. Lord, I surrender all my sins to you. Sinusuko ko po ang lahat ng aking kalikuan at tinatanggap ko ang kapatawarang nagmumula sa iyo. Come on, you don't have to stay in your sin. You don't have to stay sa lahat ng kalikuhan na iyong ginagawa. Kita ng Panginoon yung pagod.
Kita ng Panginoon yung nararamdaman mo na sawang-sawa ka na sa paulit-ulit na yan. And if you will repent of your sins, if you will surrender that to God, the Bible says there's liberty. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Panginoon, sa oras po na ito, sa bawat isang nakarinig ng akin pong sinasabi at pinapangaral ngayong oras na ito, dalangin ko po, Panginoon, sila po inyong patawarin, iligtas, linisin sa kanila po mga kasalanan. And God, let forgiveness be upon them, God. Lord, I believe that salvation has come upon their lives as they choose to surrender today in your name and in your presence. And I pray, God, today, sa bawat isang napapagod, ramdam nila, nakakatulog na sila sa pananampalataya, dalangin ko po ngayong oras na ito'y ibus ng muli ang inyong biyaya, ang inyong presensya sa kanila po mga puso at buhay. At ayan, Panginoon, na mula ngayon patuloy muli silang maglagablab sa pananampalataya sa inyo. Come on, just talk to the Lord. If you are that person, continue talking to the Lord. Surrender that sin to God. Surrender your lukewarmness to the Lord. Panginoon, ako po'y bumabalikwas. Pinipili ko pong bumalikwas ngayong oras na ito at manumbalik sa paglilingkod po sa inyo. And this time, God, we claim, Lord, that you are moving in our lives. You are moving in our lives, God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ngayon pong oras na ito, tayo po ay mananalangin para sa isa't isa. Pwede po kayong humanap ng prayer partner. Come on, find a prayer partner. Kung sa inyong asawa, pwede po mag-asawahan. Kung ikaw ay kabataang lalaki, single, kabataang babae, hanapin niyo po ang inyong kapwa lalaki or kapwa babae. Come on, move in your place. Tayo po ay mananalangin para sa isa't isa. We believe, ang sabi po sa Bible, ang panalangin ng taong matuwid ay pinapakinggan ng Diyos. Come on, find a prayer partner right now. Kung meron po kayo nakikita sa mga leaders na narito, may nakikita po kayong wala pang kapartner, make sure po na malapitan po sila. Yan. So, kausapin niyo po ang iyong prayer partner. Tanungin niyo lang, ano yung dahilan ng mga nakaraan kung bakit nakakatulog ka sa pananampalataya. Ipanalangin natin ngayon na mawalan niya ng kapangyarihan sa buhay mo. Come on, we believe that there's power in prayer. This is a church that believes that we are a house of prayer. And when you pray for your brother, for your sister, there's freedom in the name of Jesus. Come on, pray for one another. Kapag tapos na po kayong mag-sharean, ipanalangin nyo isa-isa ang isa't isa. Yung prayer partner A muna ang manalangin para kay prayer partner B. At si partner B, mananalangin para kay partner A after. Sige po, let's fill this place with the atmosphere of prayer. Yes, Lord, you are in this place. You are our Lord, our God, moving in our midst. Kami po'y naniniwala ang inyong presensya ay nasa aming kalagitnaan. And Lord, kung meron man kami mga kapatid online na sila po'y unti-unting nakakatulog sa pananampalataya, dalangin ko po sa oras na ito, sila po